hirap ng buhay ng isang OFW. Kahit na pagod ka na, alam mo yun, pero kailangan mo pa rin maging malakas. Hello everyone! Welcome back to another video. It's another day dito sa Espanya. And if you guys are new, ako po ulit si Arlene. I'm currently solo traveling dito sa Barcelona, Spain. And today is Sunday. Ngayon, masyadong ngarag yung past few days, masyado talaga akong napagod sa trabaho, and also pagsabay dun sa mga gusto kong gawin habang nandito pa ako sa Barcelona. So, for today, medyo slow down lang muna tayo. Although, mamayang hapon, kailangan kong i-meet yung friend ko, magdi-dinner kami, tapos, magtitingin-tingin kung ano mga ganap. Pero before that, gusto ko munang parang mag-slow down, magpahinga kasi talagang nararamdaman ko na yung katawan ko na parang medyo give up na. So, yun yung isang disadvantage pag nagta-travel ka. Kasi parang gusto mong i-gawin lahat yung nasa checklist mo. So, medyo mahirap talaga siya lalo na pag nagtatrabaho ka at the same time. But yeah, so for today, yun lang yung gagawin natin. Medyo relax and tignan natin kung pwede ko kayong isama pag once na lumabas kami ng friend ko. Pero ayaw ko kasi nagbe-video pag nasa labas ako tapos may kasama ako. Kasi I really want to enjoy, yung moment, be present, parang ganyan. So, let's see. But for now, samahan niyo muna ako din sa mga gagawin ko dito sa apartment habang di-distress ako. Una natin gagawin, tignan nyo guys, super gulo. Super gulo. Una natin gagawin is gagawa muna ako ng kape. Kasi wala na talaga akong energy. Napapagod na talaga ako. Tapos kailangan ko maghugas. Katignan nyo naman yung hugasin ko. Kita nyo ba yan? 2 days na yan. 2 days na yan. Tapos wala talaga akong energy. Wala akong oras. Kasi lumabas kami ng Friday. Tapos nakauwi na ako mga 3 a.m. Tapos kahapon, Sunday, so nagstay lang ako dito sa apartment kasi grabe yung hangover ko. Grabe yung hangover ko, tapos hindi talaga ako makagalaw. Gusto kong kumain, so alam mo yun, wala rin akong energy magluto talaga. So pagkatapos kong kumain, tinatambak ko na lang dyan. So anyways, yung una munang gagawin natin is maghuhugas. Tapos after that, magre-relax na lang tayo. So, yan guys, nakapaghugas na ako, finally. Yan, so 2 days worth yun, hindi ko nahugasan. Pero meron pa akong natira dito kasi nasira yung rice na niluto ko na hindi ko na nakain, hindi ko napansin. So, medyo matagal na yun. So, wala na, nasira na siya. So, anyways, ngayon, gagawa tayo ng cappuccino kasi gusto kong umupo lang muna, mag-relax, at saka, iba talaga yung pakiramdam ko ngayon. So, yeah. Siya, nakapag-init na nga ako ng tubig. Tapos, eto yung gagamitin natin. Saan ko ba ito nabili? Parang sa Mercadona ata. Wait lang. So, yan. Masarap naman siya. Tsaka, ayoko nang masyadong magkape-kape kasi parang hindi na ako masyadong nakakatulog. Tapos, lagyan lang natin ng mainit na tubig. Yun. Magkakape-kape muna tayo. Tapos, gusto ko manood ng YouTube muna. Kaso nairita ako dito. Tignan nyo naman kasi. Wait. Yan. Ang gulo. Tapos, etong wine. Nung Friday pa yan. Kakainta. Anyways, so tapos hindi pa masyadong maganda ang panahon ngayon. Ayan. Yan siya. Maulan ngayong week na to. So, ewan ko. Pero mag-ayos lang ako konti, mga 5 minutes lang naman yan. Tapos, yan ang aking paboritong spot. Hi guys! So yan, nagkakape pa rin tayo and wala akong makausap, so kayo na lang yung kakausapin ko. And I guess, tawag dito, napapaisip kasi ako ngayong araw na to kasi siguro nagsisink in na for almost 2 weeks na akong mag-isa dito sa
sa Spain. And isa kasi to dun sa mga realidad sa buhay ng isang OFW or somebody like me na nagso-solo travel ng matagal na hindi masyadong pinag-uusapan sa social media or sa mga YouTube videos. Usually yung nakikita natin yung mga masasayang moments or yung mga parang magagandang lugar na napupuntahan, mga ganyan. Pero ang reality is that at some point, darating ka din talaga sa punto ng pagta-travel mo or sa buhay ng isang OFW that it's very lonely. Yun yung realidad. Kasi nasa isang lugar ka na hindi ka pamilyar, nasa isang lugar ka na wala ka naman masyadong kakilala, 'di ba? So, at some point, darating ka talaga dito. And for me, in my experience, sa ilang taon na ako na nagso-solo travel, parang normal na siya. Darating ka talaga sa point na yun kasi tao lang tayo eh, 'di ba? Kailangan natin ng makakasama, kailangan natin ng makakausap. And pag wala 'yun, nakakaramdam din talaga tayo ng loneliness and it's really normal. And moments like this, nare-realize ko talaga na ang hirap ng buhay ng isang OFW. Mag-isa ka lang sa isang lugar na hindi ka ganun ka-familiar. It's very lonely, sometimes it's really sad. And kailangan mo siyang i-navigate pa rin. Kailangan mo pa rin tatagan yung loob mo kahit na gusto mo nang umuwi, kahit na pagod ka na, alam mo yun, pero kailangan mo pa rin maging malakas. And doon ako super saludo talaga sa mga OFW kasi lalo na doon sa mga tao na mag-isa lang sila na nakapunta sa isang bansa, wala silang kakilala, mga ganyan. Imagine mo na mag-start ka all over. Ang hirap kaya nun, pero nakakaya nila, 'di ba? So super saludo talaga ako sa mga OFW. And yun nga, naisip-isip ko lang ba na and gusto ko lang din i-share yung experience ko or yung mga ginagawa ko kung paano ko hinahandle yung ganitong klaseng pakiramdam. Kasi hindi talaga siya madali. Hindi naman everyday na pagta-travel mo laging masaya, laging exciting, 'di ba? Darating ka talaga sa punto na parang you feel sad kasi meron kang mga nakikita na mga bago or na-experience na mga bago or natitikman ng mga bagong pagkain, kaso unfortunately hindi mo siya ma-share sa family mo or with anybody. Ikaw lang yung nandun sa moment na yon. And although may mga masasayang moments or advantages yung pag-solo travel, ito yung part na hindi rin talaga ka-glamorous na part ng solo traveling. So, for me, whenever merong mga moments na ganito na yung nararamdaman ko, ang una kong ginagawa talaga is to reconnect with my family. So, ngayon naman may mga social media na, di ba? So, you can just call yung family mo, mag-video call kayo, ganyan. And then, iba rin kasi yung pag meron ka talagang nakakausap. Because meron yung mga days sa pag-solo travel mo or sa buhay ng isang OFW na halos wala ka talagang makausap. Or, kung meron ka mga nakakausap na tao, hindi ka nakakapagkausap sa kanila in a deeper level. So, iba pa rin yung ganun na meron kang nakakausap na hihingahan, ganyan, na sharehan mo na, uy, alam mo ba, super saya ko today, or alam mo ba, na-stress ako sa trabaho today, mga ganon. So, kailangan meron kang outlet. Kasi kung hindi, ang pangit sa pakiramdam and hindi siya maganda sa mental health mo. Right? So, don't hesitate na tawagan yung family mo or friends, kung sino man yung mga talagang tao na nakakausap mo talaga. Pangalawa is kailangan mong i-open up yung sarili mo doon sa bansa na kung nasaan ka man, 'di ba? Hindi naman pwedeng lagi ka na lang talagang mag-isa or hindi ka nag-e-effort para makakilala ng mga ibang tao. So ngayon, ang dami naman ng mga Facebook groups or mga website na pwede mong puntahan in order for you to connect with yung mga tao na merong similar na interest sa'yo. Or kung gusto mong mag-explore, 'di ba? Very exciting din 'yan, lalo na pag nasa isang bagong bansa ka na parang okay, this is the new version of myself, ganyan. So reinvent yung sarili mo. So kung gusto mong mag-try ng mga new hobbies or kung anong mga bagong bagay na hindi mo pa natatry, pwede rin yun. So don't be afraid. And sometimes it's very intimidating kasi hindi ka sometimes nakakapagsalita ng lengguwahe nila.
Pero kung hindi mo itatry, anong mangyayari sa'yo, di ba? Wala ka talagang magiging mga bagong kaibigan or hindi ka talaga makakapagkausap ng mga bagong tao. So, get out of your comfort zone and try kang magkilala ng mga bagong tao and really explore yung mga bagong bagay para mas ma-establish mo yung sarili mo kung nasaan ka man. Another thing is that kailangan mo ring, lalo na dun sa mga OFW, tapos titira ka na dun sa bagong lugar na yun for a long time, kailangan mo rin talagang matutunan yung way of life ng bansa na napuntahan mo, 'di ba? Kung meron silang sariling lengguwahe, so kailangan mong matutunan, kailangan kang magbigay ng effort in order for you to learn yung new language. Pangalawa is that you have to immerse yourself dun sa kultura ng bansa na pinuntahan mo, right? Kasi nasa ibang bansa ka kailangan mo talagang mag-adjust. Wala ka na sa Pilipinas or kung saang bansa ka man nanggaling. So, kailangan mong matutunan yung kultura ng bansa na pinuntahan mo at kailangan mong i-immerse yung sarili mo. It doesn't mean to say nakakalimutan mo na yung kultura mo or yung values mo na natutunan mo sa Pilipinas or sa family mo. No, but it's really just parang integrating yung sarili mo na ganito pala yung buhay nila dito or ganito pala sila dito gumalaw. Kasi kung hindi, maiiwan ka. So, kailangan mong mag-adjust. Alam mo yun, kailangan mong matutunan yung way of living ng lugar na pinuntahan mo kasi may stuck ka dun sa kung ano yung alam mo. It's also a way for you to grow as a person, 'di ba? Kasi meron kang mga matututunan. And for me personally, ang ginagawa ko is parang nagpa-plus minus ako, parang gano'n sa sarili ko ba na okay, ito yung mga values na natutunan ko nung nasa Pilipinas ako or family values ko, 'di ba? Na gusto kong i-keep. Meron din yung mga toxic, 'di ba? Tanggalin mo 'yan tapos meron kang matututunan na bago na maganda yung ganitong klaseng kultura, ganyan. And then idagdag mo siya ba sa kung ano yung values mo. And then really use it to develop yung sarili mo para mag-grow ka as an individual and in order for you to really achieve kung ano yung buhay na gusto mo para sa sarili mo. So, ganun siya kasi pag nasa ibang bansa ka naman na, kailangan mo din talagang mag-grow. Alam mo yung kasabihan na sinasabi nila na, pag nagpunta ka na sa ibang bansa, huwag kang magbago ha, or alam mo yun, hindi ako naniniwala dyan. Kasi kailangan mo magbago, kailangan natin ng change in order for us na magprogreso. Kasi kung ganyan ka lang at ganyan, ano mangyayari sa atin? Wala, diba? Alam mo yun? So, I think, kailangan mong mag-change for the better. Siyempre, hindi mo kakalimutan yung roots mo, hindi mo kakalimutan yung mga taong tumulong sa'yo, yung mga naging parte ng journey mo, yung mga tumulong sa'yo, di ba? Ibang usapan yan. Talagang ayaw na ayaw ko din yung mga taong ganun. Kasi meron akong mga ibang kakilala na 5 years pa lang sila sa Canada, ganyan, hindi na daw sila nagtatagalog or hindi na nila sinasalita yung dialect nila. Hello, ako nga ilang years na ako sa Canada. 18 years old ako nung nag-migrate kami sa Canada. Alam ko pa rin kung paano magsalita ng Tagalog, alam ko pa rin magsalita ng dialect namin sa Baguio, Mag-Ilocano, ganyan. Hindi mo siya makakalimutan. Lalo na yung mga 30 plus years old na sila, ganyan, or 20 something years old, paano mo makakalimutan yung lengguwaheng nakalakihan mo, di ba? Nakakairita yung ganun. But otherwise, gusto ko yung part na meron kang mga iiwan na mga, ewan ko, yung mga siguro traits mo before and then nagpo-progress ka, 'di ba? Kasi ganoon naman talaga. Kahit nasa ang bansa ka, kahit nasa Pilipinas ka pa, you have to grow. Kailangan mong magbago. Kasi kung hindi ka magbabago, hindi ka na mag-grow as a person and hindi ka aangat, hindi tayo magpo-progress. Alam mo 'yon. So, ganun siya. And ang buhay OFW, hindi naman talaga madali. 'Di ba? Akala lang natin na parang very glamorous siya na ang daming masasaya or masaya lagi pag OFW ka. Pero ang reality is hindi. Ang daming sakripisyo ng mga OFW. Ang dami nilang mga iniwan na bagay-bagay or tao or pangyayari or pagkakataon sa Pilipinas in order for them na pumunta sa ibang bansa. Ang dami nilang kailangan na parang iwan or kalimutan kasi hindi na yun part ng journey nila. So, dun sa mga tao sa Pilipinas, kung meron kayong mga relatives na nasa ibang bansa, kailangan natin na
alam mo yun, baguhin na yung mentality na, o pag nasa abroad, bigay ng bigay, or pag nasa abroad, mayaman. Hindi po ganun yung totoo, alam mo yun. Meron yung iba na talagang yumayaman sila kasi nagkakaroon sila ng mga business, totoo yan, pero hindi naman sa lahat ng OFW nangyayari yan eh, alam mo yun. So, yung dollar sign, yung nakikita natin sa mga OFW, kailangan na nating kalimutan yan, tanggalin yan. And ang expectation din kasi nung iba, parang pag meron kang family na OFW, sila yung magbibigay lagi. Alam mo yun? Hindi dapat ganun. Mas na-appreciate nga ng mga OFW na pag na nakaka-receive din sila. And hindi kailangan mahal, hindi kailangan, alam mo yun, material na bagay. Kahit simpleng parang kumustahin mo lang sila, or parang, uy, labas naman tayo, or halika dito sa bahay, kumain tayo, magkape tayo. Alam mo yun, pag umuwi sila, is really a big thing. Kasi namimiss nila yun eh. Alam mo yun, na parang ilang months or years sila na parang, yes, uuwi na ako sa Pilipinas. Alam mo yung ganung klaseng pakiramdam. Pero madidisappoint ka kasi ang tingin sa'yo ng tao is pera. 'Di ba? Na parang yung longing mo na umuwi, yung longing mo na makita yung mga friends mo, yung mga family mo, yung mga relatives mo nawawala kasi kinakabahan ka na parang, oh my God, may pera pa ba ako? Nauubusan na ako ng budget, you know? So, hindi siya fair. It's very unfair sa mga OFW na ganun yung tingin natin sa kanila. So, please, you know, kailangan nating baguhin na yun. Kung ano yung ibinigay sa'yo or ibibigay sa'yo, tanggapin mo. Kasi ang laki kanyang sakripisyo yan. Pinag-ipunan nila yan. Pinaghirapan nila yan. And majority of the time, nakabantay yung mga yan sa sale. Na okay, nakasale yung spam. You know, like magpondo ka na ng ipang papackage mo or pang papasalubong sa Pilipinas. Hindi nyo yun alam. Tapos, ang tawag dito, pinag-ipunan nila yan yung pag-uwi nila ng Pilipinas. Ilang buwan pag-iipon yan, you know, pagtatabi, apart from yung mga responsibilidad pa nilang iba, yung mga bills nila, at saka yung mga padala pa, mga ganyan. So, please, you know, like, kailangan nating baguhin na yun. Dun sa mga OFW naman, kailangan na rin nating baguhin yung ganung klaseng sistema ba, na bigay tayo ng bigay, or kailangan meron kang ibibigay lagi. Alam mo yun, at the end of the day, pera mo yan, pinaghirapan mo yan. So, it's your decision kung ano yung gagawin mo dun sa pera mo. Kung decision mo na magbigay, go. Kasi hindi naman, kailangan din naman natin i-share kung ano yung mga blessings natin. Pero hindi naman kailangan sagad. Alam mo yun, kailangan mong magtira din para sa sarili mo, magtira ka dun sa pangarap mo, because hindi ka malakas all the time. Alam mo, marami akong mga nakikita sa Canada na ilang years na silang nagtatrabaho. Kahit na 50 years old na sila, 60 years old na sila, nagtatrabaho pa rin sila. Alam mo kung bakit? Kasi nung kalakasan nila, bigay lang sila ng bigay. Wala silang naipundar para sa sarili nila. So kahit na may mga sakit na yan sila, wala silang choice kundi magtrabaho kasi wala naman magbibigay sa kanila. Nasanay na yung mga tao sa paligid nila na sila yung bigay na bigay. So ang ending, sila na yung nauubos. And yung buhay nila na spend na nila sa pagtatrabaho at pagbibigay sa iba. And I totally don't agree with that. You know, like siguro yung noon ganun yung sistema, pero ngayon palitan na natin. Hindi na dapat ganyan. Turuan natin sila, yung mga relatives natin sa Pilipinas, kung paano mamuhay na sila lang, alam mo yun, independent. Hindi yung merong allowance every single month kasi hindi rin maganda yun. And meron akong isang katrabaho dati na hanggang ngayon hindi ko talaga makalimutan yung kwento niya. Alam mo yun, 18 years old siya nung nag-start siyang magtrabaho sa Hong Kong, tapos hanggang sa nakapunta na siya ng Canada. And then, nung nakilala ko siya, I was 18 years old, tapos siya parang nasa 50s na ata siya at that time. Tapos, super excited siya kasi uuwi siya ng Pilipinas, ganyan. Tapos sabi ko, ate, kailan yung last mo na uwi sa Pilipinas? Tapos sabi niya, 18 years ago. At that time, 18 years old ako, diba? So sabi ko, ate, 18 years old, 18 years, hindi ka pa umuwi ka na. Ginaganon ko siya. So sabi niya, yeah, uuwi nga daw siya, ganyan. Tapos kinukwento niya sa akin na for so many years na nagtatrabaho siya, ang dami na niyang parang naipundar, na okay na siyang mag-retire, ganyan. So umuwi siya, right?
And then, to cut yung story short, so bumalik siya. Tapos nakikita ko siya, tahimik lang siya lagi, hindi siya masyadong nagsasalita. Eh, dati super bubbly niya, you know, like, isa siya dun sa parang kwela, dun sa mga, sa work namin. Tapos, one time, tinanong ko siya, sabi ko, ate, okay ka lang ba? Kasi napansin ko ever since na bumalik ka sa Pilipinas, hindi ka na masyadong nagsasalita, hindi ka na masyadong sumasama sa amin pag mga lunch break, mga ganyan. Tapos, umiyak siya. And then, sabi niya na, Arlene, naalala mo yung mga kinukwento ko sa'yo ng mga naipundar ko, ganyan-ganyan. Pag uwi daw niya, wala na. Naibenta ng mga kapatid niya kasi syempre nga hindi siya umuwi ng Pilipinas, 'di ba? So yung mga titulo nakapangalan dun sa parents niya. So unfortunately yung parents niya matatanda na rin. So ang nangyari is parang naibenta ng mga kapatid niya tapos pinagati-hatian nila yung pera. Ang ending walang natira sa kanya. Alam mo yun? All her life nagbibigay siya, nagpapaaral siya ng mga pamangkin niya, hindi na siya nakapag-asawa. Tapos ganun yung nangyari. And hindi ko talaga makalimutan yung kwento na yun kasi parang na-shock ako na, nangyayari pala yan? Na pwede palang gawin yan sa'yo ng kapatid mo? Alam mo yun? And it's really sad kasi hindi nila alam kung ano yung naging sakripisyo niya, alam mo, kung ano yung nawala sa buhay niya. Imagine mo, hindi siya nag-asawa kasi yung focus niya is yung family niya. So lesson learned is that you always have to leave something para sa sarili mo. Huwag mong ubusin sa kakabigay. Kailangan mo ring i-prioritize yung sarili mo because at the end of the day, pag ikaw yung naubos, wala ka na rin ibibigay. At saka, lalo na dun sa mga walang anak. And siguro harsh to, and siguro hindi siya nangyayari sa majority, pero nakikita ko siya a lot of times na huwag natin masyadong ubusin sa mga pamangkin, yung yung sweldo natin. Kasi magkakaroon naman ng sariling buhay yung mga yan. Yung iba, tatanaw yan ng utang na loob, 'di ba? Pero ang reality, hindi natin control yung mentality ng lahat ng tao. So kung naibigay mo lahat yung sweldo mo, ano yung kasiguraduhan that naalagaan ka nila pagtanda mo, 'di ba? So yun yung realidad. So that's why it's really important na magtira ka para sa para sa sarili mo. And ang ewan ko, parang yun lang yung mga naisip ko ngayon ba. Alam nyo yun? Kasi parang super glamorous kasi yung mga nakikita natin sa social media about, oh, this is my life sa Europe, this is yung buhay ko sa Canada, ganyan-ganyan. Although okay naman talaga, hindi ko naman itatanggi na marami kang mga pwedeng i-achieve pag nasa ibang bansa kasi mas maraming opportunities pag once na nasa ibang bansa ka versus pag nasa Pilipinas. Pero hindi naman laging madali, alam mo yun. So wag natin masyadong itago yung realidad kasi talagang yun yung mga nangyayari. And marami ding masasayang moments, right? Like for me, super thankful ako na kasama ko yung pamilya ko sa Canada. Hindi ko na-experience ba na magbigay-bigay, alam mo yun. Siguro kaya ganito din yung mentality ko kasi ever since na nag-start na ako magtrabaho at 18 years old, ako na yung sumusuporta sa sarili ko and lahat kaming magkakapatid, 6 kaming magkakapatid, ganun din sila yung nagpapaaral sa sarili nila, kami yung nagbibigay din sa parents namin, pantulong sa mga ganyan. Nagpapadala kami sa Pilipinas pag may mga emergencies sa mga relatives, mga ganyan, or may mga humihiram, kailangan nila ng pera, pero nililimit talaga namin sa ganun lang. And sometimes may mga magsasalita, 'di ba? Na, "Uy, ang damot, pumunta lang sa ibang bansa, ang damot na, ganyan-ganyan." Wala akong pakialam. Kasi hindi niyo alam kung ano yung hirap ko para ipunin yung pera ko. So, since ako yung naghirap, it's my decision kung ano yung gagawin ko dun sa pera ko. And usually yung mga priority ko sa Pilipinas is yung mga grandparents ko and yung mga ibang relatives na kailangan talaga nila. So nagbibigay ako. And sometimes hindi ko na rin sinisingil. Hindi ko na siya sinisingil, tulong ko na yon. Yan na yung parang tulong ko sa inyo. Pero yung sabihin mo na susuportahan kita, pag-aaralin kita, hindi. Kasi unang-una, responsibilidad mo yan.
Okay? Kung gusto mong mag-aral or kung gusto mong makapag-aral yung anak mo, kailangan mong gumawa ng ways para mapag-aral mo yung anak mo. Kasi ikaw nag-decide ka na mag-anak, o di ikaw yung, alam mo yun, kailangan mong gumawa ng paraan para buhayin yung anak mo. Kasi hindi natin binibigyan ng pabor yung mga relatives natin sa Pilipinas kung bigay lang tayo ng bigay, you know. Mas okay pa na bigyan mo sila ng pangkapital sa business or kung ano man, tapos hayaan mo na yan sila. Ngayon, kung hindi nila napalago yung pera na binigay mo sa kanila, hindi mo na yung problema kasi nakatulong ka naman na hindi, yung tulong is hindi kailangan na habang buhay kasi wala talagang mangyayari. Alam mo yun. So anyways, napatagal na. Oh my God, ang tagal na. Kanina pa ako nagsasalita. But if you guys are interested dun sa mga ganitong klaseng usapan, let me know sa comment section. And dun sa mga OFW dyan, don't hesitate to share yung mga experiences ninyo, yung thoughts ninyo dun sa mga sinabi ko. Agree ba kayo or hindi? Let me know. And kung ano pa yung mga content na gusto nyong makita in the future, then please don't hesitate to let me know as well. Tapos, i-follow nyo na rin ako dun sa mga social media ko. Meron ako Facebook, Instagram, at saka TikTok. Usually, dun ako nagpo-post ng mga everyday ganap. Like, for example, mamaya may dinner kaming pupuntahan, parang international dinner, parang ganyan. So, magpo-post ako sa Instagram. So, please don't hesitate to follow me there. And yeah, thank you so much for joining me dito sa pagraran ko ng mga kung ano-ano. So, yeah, I'll see you guys dun sa mga next na videos pa natin. Bye!